sa lahat ang pagmamahal ng Diyos para sa sangkatauhan. Ang ikatulong wika ng Panginoon ay bibigyan buhay at pagbibigay ng aming kapatid na si Christian P. Lian. Mga minamahal kong kapatid, balikan natin ang mga pangyayari sa pagpapako kay Jesus sa krus. Isipin natin ang hirap at sakripisyo na kanyang dinanas para sa ating lahat. Ang sariwang dugo ay patuloy na lumalabas mula sa kanyang ulo, mga kuko sa kanyang mga kamay at paa. Sa ilalim ng init ng matinding araw, si Jesus ay labis na pinagpawisan. Ang kanyang mga mata ay bahagyang natatakpan ng patuloy na pagdaloy ng pawis at dugo mula sa kanyang ulo. Gayunpaman, kahit sa gitna ng kanyang kalagayan, makikita pa rin niya ang kanyang naluluksang ina, kasama si Maria Magdalena at kanyang tiyahin, si Maria at asawang Cleopas. Ipabatid natin sa isa't isa ang alaala ng mga araw na kasama ni Jesus ang kanyang inang si Maria. Si Maria, isang mapagmahal at mapag-alabang ina na walang sawang nag-alaga at nagmahal sa kanya. Noong siya ay 12 taong gulang pa lamang, paano ang kanyang ina at ama ay nag-alala na hindi nila siya mahanap sa mga kamag-anak niya. Kailangan pa nilang maglakad pabalik sa Jerusalem upang hanapin siya at doon nila siya natagpuan sa templo na nakikipag-usap sa ilang kantas. Paano siya ay alagaan ng kanyang ina sa pamamagitan ng pagtahi, paglalaba at paghahanda ng kanyang mga damit at baon habang siya ay nag-aaral sa sinagoga tuwing Sabat. Paano niya pinagaan ang loob ng kanyang ina nang mamatay ang kanyang ama? Paano niya pinagtataka ang kanyang ina nang gawin niya ang himala ng pagpapalit ng tubig sa alak sa Cana, Galilea, sa kasalan? Paano niya naminis ang kanyang ina sa kanyang mga misionaryong paglalakbay? Kahit sa gitna ng ingay at pagtuya ng mga tao, naririnig pa rin ni Jesus ang hagulgol ng kanyang iniindang ina. Naririnig niya ang tinig ng kanyang pagdadalang hati. At sinabi ni Jesus, "Babae, narito ang iyong anak." At kay Juan, sinabi niya, "Narito ang iyong ina." Sa ganitong paraan, ipinakita sa atin ni Jesus kung paano natin dapat ipakita ang mataas na paggalang sa ating mga magulang. Sa ating kultura ay nagbibigay sa atin ng kahirapan sa pag-unawa sa kahulugan ng salitang babae. Lalo na kapag ito ay ginamit ni Jesus upang tawagin ang kanyang ina. Sa katunayan, nang tawagin ni Jesus ang kanyang ina na babae, ito ay nagbibigay ng pinakamataas na pagpapahalaga. Ang mga babae noong panahon ni Jesus ay itinuturi ng mga bagay lamang na maaaring ibenta o bilhin ng mga lalaki ayon sa kanilang kagustuhan. Ang babaeng Samaritana ay nagulat sa paraan kung paano linato siya ni Jesus. Juan chapter 4, verse 3-9. Iniligtas niya ang babae na huli sa aktong pamangalo niya at hindi niya ito hinatulan. Juan chapter 8, verse 1-12. Pumunta siya upang alibin si Marta at Maria sa pagkamatay ng kanilang kapatid na si Lazaro. Juan chapter 11, verse 17-27. At ibinalang ang desisyon ni Maria, ang kapatid ni Lazaro, na pahila ng mahalagang pabango ang kanyang mga paa. Juan chapter 12, verse 1-3. Ngayon, tanungin natin ang ating mga sarili. Gaano natin nilarespeto ang ating mga magulang? Alam niyo ba na sinasaktan natin ang ating mga magulang kapag tayo'y sumusuway sa
pinapansin ang mga tuntunin at disiplina na kanilang ipinatutupad para sa ating kabutihan. Sinisira natin ang ating sariling kinabukasan sa pamamagitan Sinisira natin ang ating sariling kinabukasan sa pagiging kasama ng masamang barkada at hindi pakikinig sa kanilang payo. Sinisira natin ang ating katawan sa pamamagitan ng paggamit ng mga droga. Sumisigaw tayo sa kanila, iniinsulto at pinapahiya sila sa publiko. Hindi natin pinaalagaan o pinapahalagahan ang kanilang mga panahon, lalo na kapag sila ay nasa kanilang mga huling taon na. Nabibigo natin sila sa kanilang magandang mga plano para sa atin. Mga magulang, gaano ninyo kamahal ang inyong mga anak? Alam ba ninyo na bawat anak ay regalo ng Diyos sa inyo? Gaano maraming kabataang babae ang nabubuntis at nagpapaabot ng kanilang mga innocent sanggol? Gaano karaming mga hindi responsableng magulang ang nagpapabaya sa kanilang mga anak sa pamamagitan ng pagtapon sa basurahan o pagbebenta sa kanila para sa pera? Gaano karaming mga bata ang napilitang magdusa sa addiksyon sa droga dahil sa kakulangan sa pagmamahal, pangangalaga at pag-aalala sa tahanan? Inang bayan, gaano mo binibigyang halaga o nilalaspastanganan ang daral ng mga kababaihan? Sa pagpayag sa iyong mga kababaihan na taluhin na parang alipin sa aming bansa, sa hindi pagprotekta sa aming mga kababaihan at mga bata mula sa sexual na pag-aabuso dito at sa ibang bansa. Sa pagbibigay sa kanila ng kasal sa pamamagitan ng will or deed drive o sa pamamagitan ng isang sindikadong ahensya. Sa hindi pagkakaroon ng anumang espesyal na pag-aaral kung paano maibababa ang kalagayan sa ekonomiya ng mga kababaihan na sa bandang huli ay nakakatulong sa problema ng prostitution. Si Jesus na nagkaroon ng habag sa mga kababaihang umiiyak sa Via Cruces ay nagsabi, "Mga anak ng Jerusalem, huwag kayong umiyak para sa akin, kundi umiyak kayo para sa inyong mga sarili at para sa inyong mga anak. Babae, narito ang iyong anak, narito ang iyong ina." Tayo po ay manalangin. Panginoon, salamat sa pagbibigay